Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ngayon, nung sumabog na tong flood control scam na to, sobrang galit ko. Bakit ganun? Ang hirap-hirap ng buhay sa Pilipinas. Meron palang mga tao na kumikita ng basta-basta bilyon ng ganun-ganun lang. At napansin ko, parang hindi naman seryoso yung gobyerno na maghabol dyan sa mga flood control perpetrators. Like at the time, iba pa yung ombudsman. At the time, mabagal pa yung proseso. Sabi ko, unahan ko na kayo. Kitang pinakamadaling i-file na kaso yung kaso ng Cesar Escudero. Kasi sa inamin naman yan na tumanggap siya ng pera. Inamin ni Lubiano na nagbigay siya ng pera. Ang kulang na lang, ma-trace namin yung Centerways kung ilan ang kontratang natanggap. So, Centerways kasi, tingnan ako sa SEC, that's owed 99.33% by Lubiano. So, technically, siya lang talaga halos yun. Pagkatapos, din ako yung financial statements ng Centerways, may nawalang 35 million pesos in 2022 na hindi ina-explica kung saan ang galing yung pera, saan napunta yung pera. So, put two and two together, doon galing yung pera. So, therefore, ang talagang doon nag-donate, hindi naman sa Lubiano, ang talagang nag-donate sa Centerways na prohibited by law. At hindi pa rin naman yan, di ako tumigil dyan. Tingnan ako yung DPWH. Ilang kontrata ba ang nakuha ng Centerways sa DPWH noong panahon ng Senate President si Escudero? At nakita ko, worth 16.5 billion pesos. At lahat yun sa Sorsogon. Ibig sabihin, parang pinapalabas na, parang lumalabas, parang investment yung donasyon na yun. Kasi pagka-invest ng ganong donasyon, nagkaroon sa ng maraming project. Sabi ko, dapat imbestigahan yan. Dapat malaman yan ng mga tao sa Pilipinas. At dapat makita ng Senado ang tanong, pwede bang gawin ng isang senador yan? Pag kumuha ng investor, magdudunod sa kanya, para tapos maglakad ng project para sa kanyang mga donor. Kaya final ko yung ethics complaint. October 2 yun. Attorney Ricky, October 2, 2025. Ang system nito, napansin ko, November, wala pa rin nangyayari. Nag-file pa ako ng mga ilang motion. Ang dami kong pinag. Isang tangkal na nga eh. Ganyan. Sinukat ko, isang tangkal. Motion dito, motion doon. Wala nangyayari eh. Hanggang nung Pasko, may pinal pa nga ako nung Pasko, sabi ko, bakit wala akong case number? Ang sinasabi naman ni Senator J.B. Erciton, dapat mauna muna yung mga naunang kaso bago yung kaso mo. Sabi ko, teka muna, hindi ko naman sinasabi mauna yung kaso ko, sinasabi ko, ano ba case number ko? Pagdating ng Enero, nakita ko, wala namang pag-asa to. Kasi tinitingnan ko yung Facebook page ni Senator JB na-declare siya ng 10 outstanding Filipinos. Nagkaroon siya ng gold tournament. Nagra-ride siya ng motor. Parang walang mangyayari. Parang sinasadya. Wala na akong choice. Sabi ko, hindi ako pwede. Hindi ko malaw. Lalong-lalo pa, hindi na ako nag-iisa sa complete na yan eh. 347 people joined me. And hindi naman mga pipicture yung tao. Former Commissioner Ed Garcia, National Artist Berilio Alvario, maraming estudyante, maraming mga abogado, mga accountant, they all joined me. Sabi ko, hindi talagang tutuloy. At halatang-halata ko pakiramdam ko, dinidribble. Alam mo naman natin yung attorney dito, diba? Pag medyo malamig na malamig ang opisina, baka binabasket na. Instinct na lang natin ng bilang lawyer yan. Hindi ko pwede ka. Pinahin ko na. Ayan, pinahin ko noong Thursday last week. At pagkatapos ko mapile yan, may milagrong nangyari ng Lunes. Biglang nagkaroon ng members yung ethics committee. Pagkatapos ng Martes, nagkaroon ng privilege speech si Senator JB. Pinangako niya, maybe next week we will discuss the rules. Maybe next week. Pero kung bibilangin pa rin, ang hinihingi ko lang naman talaga, case number So counting all the days that happened, 119 days, nothing has happened, not even a case number. Ang masakit dito, kung titingnan mo yung kaso ni Kiko Barsaga sa House,
77 days lang natapos. 77 days. Mula nung mag-charge sa September 15 hanggang mabigyan sa ng sentensya, natapos sila agad. Matatapos na nga yung sentensya 2 months eh. Matatapos na eh. Pagbago na lang ang kaso eh. Anong nangyayari sa kaso ko? Wala pa. Bakit ganun? Ang malinaw diyan, Attorney Marvin, pag talagang desisyonado, mabilis, katulad ng kay Barsaga nga. Pero pag gusto talaga nilang i-delay, parang halos in-archive na eh. Wala, ayaw nilang gumalaw yan. Mabuti na lang, nandyan ka at talagang ayaw mo na, yung iba kasi kapag na-file na, hindi na pinapan. Ikaw hindi. At saka matindi yung ginawa mo. Yung mismong chairman ang kinasuhan mo. Ikaw na rin ang kakasuhan ko sa Ethics Committee. Pero alam mo, Attorney Marvin, mabait din naman, 'di ba, sana mabait din sana si JB eh. Sa mga senador naman, kita naman natin. Siya naman, hindi naman talaga siya yung tipong maraming kontrobersya. Kaya lang, kahit naman mabait ka, kahit malinis yung record mo, pero kailangan din may gawin ka sa ganyan. Kasi ito Panyero, Attorney Marvin. Madalas nakakakita tayo ng comment sa social media. Dapat si Chis Escudero i-impeach na yan. Ang akala nila kasi kapag para madisiplina mo ang senador o ang kongresista, papailan mo ng impeachment. Hindi. Parang kunting education na rin to sa mga viewers natin. Kapag senador at kongresista, hindi yan impeachable official. Paano kung mayroong nagawang hindi maganda ang senador? Ang pagdisiplina sa kanya, sa ethics committee niya, pwede siyang masuspend, pwede siyang matanggal. Kung gusto mong tanggalin ang senador dahil malala yung ginawa niya, sa ethics committee pinafile yan. Kaya ganun ka-importante ang ethics committee. Ganun din ka-importante ang ethics complaint. O tingnan nyo si Arnie Tevez. Nung nakita talagang ayaw niya nang umuwi, tinatakasan niya na yung kaso niya, tinanggal siya. Saan pinail yung kaso? Sa ethics committee ng House. Ganyan din kay Barsaga, yung mga pambabastos niya, unethical ng ginagawa, pinail din sa ethics committee. Ngayon, hindi pa rin nagbabago. Pwede siyang ma-expel. Sinong mag-i-expel o magsisipa sa kanya? Ethics committee pa rin yan. Ang ethics committee ang maghihiring pagkatapos magre-recommend yan sa plenary. Ultimately, ang plenary yan. Kaya dyan sa final na yan ni Attorney Marvin, plenary pa rin naman ang magdidesisyon dyan. Kaya lang yung maghihiring dyan ay ang ethics committee. Pagkatapos magre-recommend yan sa plenary. Kaya, ang mga katulad niyang kay Bato, paano mo tatanggalin si Bato, sisipain kung talagang hindi na yan magpakita? Ethics committee yan, hindi impeachment yan. Ganon ka-importante ang ethics complaint. Kaya wag nating tingnan na yung pinail ni Attorney Marvin Aceron, parang mahinang kaso yan. Ganyan talaga yung pagdidisiplina sa mga senador. Depende sa bigat ng mga ebidensya, sa bigat ng mapatunayan dyan sa pinail ni Attorney Marvin. Pag nakita yan na mabigat yan, pag nakita ng publiko yan na mabigat yan, mapipressure sila dyan na baka hindi pwedeng suspension lang to. Baka kailangan talaga nito expulsion. Pero ito lang, Attorney, hindi ba kailangan, paano mo ngayon i-reconcile yan? Hindi kaya humina yung kaso mo sa ethics complaint kay Chis dahil sa COMELEC mismo ay dinismiss ng COMELEC yung kaso? Ano mo dyan? Magandang tanong yan. Kasi ang unang-unang dapat tandaan, ang kaso sa COMELEC, iba sa kaso ng ethics. Ang kaso sa COMELEC, violation of the Election Code provision on donations. Ang kaso ko, ethics. Tinatanong ko sa mga senador sa kaso ng ethics, ito bang ginawa ni Chis Escudero ay ginagawa dapat ng isang senador? Kaibang ethics sa violation ng batas. Pangalawang bagay, kung titingnan mo ang impeachment, ang complaint na tinanong sa ethics committee, ang donasyon is just one part of it. The second part of it is that ang sinasabi ko, pagkatapos mangyari ang donasyon at naging senador si Senator Chis Escudero, si Centerways ay nagkaroon ng 16 billion pesos na kontrata mula sa DPWH
papunta doon sa Sorsogon. Ang ibig sabihin, nagkaroon siya ng payback. At ang tanong ko ngayon sa Senado, ito bang ganitong klaseng kalakaran na ang mga senador ay tumatanggap ng donasyon? Pagkatapos yung nagbigay ng donasyon, siya o yung kumpanya niya ay nagkakaroon ng maraming kontrata. Hahayaan ba ng Senado yan? Yan ba yung ginagawa ng isang senador? Yan ang tanong ko sa kanila. Kaya ang tanong ng COMELEC, iba, sa tinatanong ko sa Senate. Ang tinatanong ko sa Senate, ethical ba ang nangyari dito kay Chis Escudero? At talagang mga senador lang ang makakasagot. Magkaibang tanong, magkaiba ang sagot. Kaya palagay ko, siyempre puro palusot na yan eh. At actually, Attorney Enzo, pakiramdam ko kasi, yung kaso ko kasi yung COMELEC, nauna ako mag-file dyan eh. October 2 ako nag-file. Yung COMELEC gumalaw mga 2 or 3 days after. Ang nakakatawa dyan, ano ba yung COMELEC? Matagal na sa kanya yung ano na yun eh. Statement of contributions and expenditures. 2022 pa eh. Bigla nilang nahanap yung file at bigla sila nag-file ng kaso. At ang masakit doon, in less than 2 months, may desisyon sila. At di ba? May desisyon sila. Parang, bakit naunahan pa yata ako? Samantala yung sa akin, wala pa akong case number eh. So parang ang sinasabi, inantayin niyo ba yung COMELEC decision para masabi sa publiko na wala namang kaso si Chis kasi cleaner ng COMELEC? Eh kung yun ang sinasabi niyo, mali pa rin kayo. Dahil ang kaso sa COMELEC, iba sa kaso sa ethics. Ang kaso ko sa ethics committee, yung nangyari ito na pagkatapos tumanggap ng donasyon kay Lubiano, si Lubiano at yung kanyang kumpanya nagkaroon ng 16 na bilyon kontrata sa Sorsogon. Yan ang tinatanong ko sa Senate. So, hindi requirement dito sa pinail mong ethics complaint yung prior mo ng resolution sa COMELEC. Parang may findings muna ng COMELEC na mali yung ginawa ni Chis at yun yung gagamitin mo dito sa ethics. Hindi requirement. Hindi. Actually, kasi nga may second component eh. Yung component na yun, yung tumanggap ng maraming kontrata ang centerpiece. Hindi captured doon yung Senate eh. Hindi captured ng COMELEC yun eh. At ang takot ko nga talaga, dahil yung COMELEC, alam mo naman dyan, hindi natin masigurado makuha. Hindi naman, ito nga nangyari to investigation eh. Tapos kung papasahin yung desisyon, kung pagka sa investigation, parang investigation ito ng ano eh, ng pulis patola, kung meron pang pulis patola, yung tipong hindi man lang tinignan kung saan nanggaling yung pera, paano binigay yung pera. Hindi tinignan yun, paano nagbigay ba ng check, cash pera, walang ganun eh. Tinanggap lang niya, hook, line, and sinker, quote unquote. Ang sinabi ng mga abogado, Lubiano, hindi nag-imbestiga eh, napaka-nipis. At may isang teacher dyan, challenge yung decision sa Supreme Court. Dahil hindi nga katanggap-tanggap na gano'n lang basta ang decision nyo. So, ano lang natin ilinaw lang natin, alam nyo, ngayon ko rin lang nakuha yung point mo eh. At least na malinaw sa atin. Yung election offense, yan yung sa COMELEC. Sa election offense, ang naging batayan ng COMELEC, sabi nila, iba naman yung centerways construction kay Lubiano. Ang nag-donate ng pondo sa campaign funds ni Chis ay si Lubiano. Separate and distinct personality sa centerways. Ang centerways naman, yun yung may kontrata sa gobyerno. Hindi naman ang nag-donate kay Chis yung centerways. Pero kung ang nag-donate kay Chis centerways, tapos yun yung may kontrata, yun yung na-violate. Ganon yung Ang punto naman ni Atty. Marvin, kung ikaw senador, nag-donate sa iyo si Lubiano, tinanggap ni Lubiano yan sa House, tinanong siya ni Chele, inamin niya, may admission doon, under oath. Si Chis din, hindi niya rin dinideny na nagbigay sa kanya si Lubiano. So wag na natin pag-usapan yung centerways kasi yun yung issue sa COMELEC. Wag na rin natin pag-usapan yung kontrata sa gobyerno. Ito na muna, nagbigay si Lubiano, tapos tinanggap ni Chis. Matapos yon, ang dami ng kontratang nakuha si Lubiano sa Sorsogon. Ngayon, katingin nyo ba ethical yan sa isang senador? Yan yung point ni kasi ethics complaint ito eh. Kaya iba yung requirement sa election offense, iba yung elements na ipoprove mo. Parang ganito, i-post natin yung tanong sa mga viewers natin.
Kung ikaw, senador, nag-donate sa'yo si Lubiano, 30 million, pagkatapos noon, marami siyang kontratang nakuha sa Sorsogon, ang kapatid niya doon, congresswoman, siyempre hawak nila Chis ang politika ng Sorsogon, senador siya, tapos karamihan ng yung mga allocables niya napunta sa Sorsogon. So, ano ba yon? Tama ba yun? Ethical ba yan na gawin ng isang senador? So, wag na yung tingnan yung issue ng election offense. Yung ethical na ano niyan. Ganun ba? Tama ba yung paliwanag natin na Attorney? Tama, Attorney Enzo. Ang tanong talaga dyan, kasi parang lumalabas, nag-i-invest sa kandidato eh. Ganun ba dapat yung politika? Ganun ba dapat ang mga senador? Ang tanggap sila ng donasyon para bigyan ng pabor yung mga nagdonasyon sa kanila. Kung mangyayari yan, hindi naman kayo nagsisilbi sa bayan. Ang pinagsisilbihan nyo lang pala ay yung mga donor nyo. Huwag nyo na ipagkakalat na kayo public servant. You are the servant of your investors at ginagawa nyo ng negosyo ang public office. And that is the question I'm posing to the Senate. Kasi sa pagkakaalam mo, ang mga senador dati, sa Gisan, halimbawa, sa Longga, Jokno, hindi sila ganyan eh. Walang mga ganyang kalalaking donasyon. At never mo silang narinig na nag-allocate ng pondo para sa mga donor nila. Kasi sa Gisan nga, isang beses ng tumakbo eh. Ayaw nila kasi hindi nila kayang buhay ni pamilya niya sa sweldo sa Senate. Ganun dapat ang senador eh. Eh bakit itong mga senador ngayon, ganun ang ginagawa, naging negosyo sa kanila. At ito, ang makakasagot lang dyan, ang Senado mismo. Papayagan ba nila ang ganitong kalakaran sa mga nagiging senador? Ang problema natin dyan, Attorney Marvin, syempre, mag-a-appear ka sa hearing ng Senado niyan. Magpe-preside syempre si JB. Ang ano ngayon, matindi dyan, ang representative ng minorya sa Ethics Committee, si Marcoleta at saka si Amy. Siyempre, ipagtatanggol ng todo niyan si Chis Escudero. Anong tingin mo? Kaya ba? Si Marcoleta, dating lawyer yan. And alam ko naman, pag kapwa-abogado, may courtesies na kami. Of course, I respect him. He's a practicing lawyer. Si Miss Amy, well, hindi naman yan she even finished her law degree sa UP. Sa graduation siya eh. So, and they know naman, this is a professional matter for me. I'm appearing here as a lawyer, as a citizen of the republic, and I will present my case. I'm not, in fact, yung mga evidence ako dito, nakuha ko lang lahat yan sa mga records ng public offices. There's nothing new that I will present. And I presume they will give due process to what I'm going to present and they will proceed to it properly. Ito ang magandang tanong nga eh. Ito ba ay magiging kampi-kampihan ng naman ng mga senador? We expect by the minority to be very, very vigilant, asking questions, parang fiscalize it. And I'm prepared to answer all the questions. I'm prepared to present all my evidence. Pero at the end of the day, we all know what is the evidence. It's all public records, all public admissions. And I expect them to decide based on their conscience. Parang ano to eh, and dito ko nga, ayoko talaga, hindi ko masyadong gusto yung nagiging actuation ni JB, Senator JB. Kasi si Senator JB, pag gudi-gudi eh, di ba? He's a friend of everybody. Pero kung chairman ka ng ethics committee, para kang prefect of students sa high school eh. Ikaw yung disciplinarian, di ba? Hindi ka pwedeng pag-gudi-gudi, pag disciplinarian ka. Otherwise, walang susunod sa'yo. Walang maniniwala sa'yo eh. Sabihin lang, dali naman kausapin yun eh. Sakay mo lang sa motor yun, dali mo sa Antipolo, okay rin. Hindi po pwedeng gano'n ng mga senador natin. This duty of disciplining their own members is a constitutional duty. It is apart from their being senators, from their legislative authorities. This is their own duty to Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.